good afternoon, good evening, kung saan man kayong mga bansa, mga aking mga As26 vlogs. Ayan, guys, ako po ay magbibigay ng reaction by on my experience nung pumunta ako sa kay Diwata Paris Overload. No, kasi may mga naririnig akong mga balita no na si Diwata daw ay ginagatasan ng mga vlogger at ginagamit at syempre yung mga basher, no? Pero dito muna tayo syempre sa mga basher. Kasi dun sa mga basher, sinasabi nila na hindi daw masarap ang pagkain ni Diwata. Alam niyo, sa totoo lang, tama naman yung ibang sinasabi ng mga ibang nag-reaction. Actually, hindi ko na alam kung pang ilan na ako sa nag-reaction dyan. Pero, kung ikaw talaga ay hindi ka tawag dito, pihikan sa pagkain o hindi ka maarte sa pagkain, ang 100 pesos na pagkain, lalo na't only rice, only sabaw, no? Tapos grabe yung pares na binigay, tas meron pang yung laman ng pares, marami. Tapos yung meron pang soft drinks, no? At syempre, may patubig pa, no? Ano na yun kumbaga, sobra-sobra na yun sa 100, sa totoo lang. Sobra-sobra na yun sa 100 kung sa ibang parisan. Pero, dahil nga si Diwata ay mapagmahal sa tao o sa kapwa, kaya yung presyo ng kanyang parisan ay pangmasa talaga. At sabi ko nga, kung hindi ka maselan, hindi ka maarte, at talaga naman gusto mo lang tikman, di sana wag ka na magsalita ng pangit na comment, kasi iba-iba naman po talaga ang panlasa nating mga Pilipino. 'Di ba? Meron may gustong matamis na lasa, may gustong may maalat, meron may gustong maasim. Kayong iba nga naglalagay pa ng kalamansi, 'di ba? Para medyo maasim-asim yung kanilang pares. Pero masarap, no? At talaga naman na sabi ko nga grabe po ang mga tao na pumunta doon para lang matikman at maranasan nila ang pares, no? Ayan. Ito ho yung experience ko na pumunta po ako doon at talagang tinry ko ang kanilang pares overload at syempre yung chicken joy, tinikman ko rin po yung chicken joy na talaga naman swabe ang lasa, masarap yung lasa ng chicken joy nila, malambot at malutong yung balat, no? At yung chicken joy nila is 120 ang isang order. Only sabaw na po yun at only rice na rin yun. May kasama pang soft drinks. At napakalaki po ng chicken joy nila. Kaya, doon sa mga nagsasabi na mga hindi masarap ang pares, sana naman, no, wag kung hindi niyo po gusto yung lasa, wag na sana kayo mag-bad comment pa. Pero sabi nga walang masama magsalita, walang masama na mag-comment ka, pero sana in the good way. Kasi maybe hindi angkop sa'yo yung lasa nung pares na yon, pero nakaka-hurt ka ng damdamin ng iba. Lalo na ito si Diwata lumalaban siya ng patas. Nakita niyo ho ba yung pila na yan? Grabe ho yung pila na yan. Umaga pa lang po yan, marami na pumipila, lalo na sa gabi, na talaga namang blockbuster ang mga pila ng mga tao doon. Na walang kapaguran hanggang madaling araw, kasi pumunta rin po ako ng gabi doon at naranasan ko rin po na pumila ng pagkahaba-haba. 2 oras talaga ang pinila ko bago ako nakakain ng Paris Overload, no? Ayan. Yung experience ko na pumunta ako doon sa kay Diwata Paris Overload. At take note, guys, at lucky ako that time kasi nakita ko at na-meet ko ng personal si Diwata. Ayan, siya po si Diwata, Paris Overload. Finally, marami pong nagpapapicture sa kanya. Maraming mga small vlogger din po na nandoon. Diba?
Marami po talaga, totoo, marami po mga taga-ibang lugar na pumupunta dyan. Yung kahapon nakita ko, galing yatang Boracay, yung iba galing Mandaluyong, yung iba talagang malalayo yung lugar para lang makita at maranasan at ma-experience nila yung pares ni Diwata. Hindi ko siya suplado. Napaka-approachable niya tao. At pagka ano niya, talagang magpapapicture po sa kanya yung mga tao. At pagtapos na po nagpa-picture sa kanya, ayan, pupunta naman siya sa isang lugar naman. Diba? Instant ano siya talaga, instant na tawag dito, famous. Instant famous siya talaga. Yan, hindi pa po siya nag-aalmusal ng time na yan. Diba? Hindi pa po siya nag-almusal dyan. Pero, pagdating po doon sa, sa pwesto niya, meron naman doon nagpa-picture uli. Picture, tapos chinek niya yung mga tao niya, tapos yun, saka na siya kumuha ng kape niya. Nung nagkita kami, kape pa lang po ang kinakain niya. Kaya, grabe, sobra pong bait po na tao niya. Kaya, doon sa nagsasabi, na hindi nasasarapan sa pares niya, guys, naman please, huwag yun naman po siraan, no? Okay naman po mag-reveal kayo, pero in the good way naman po. Kasi, iba-iba po tayo ng panlasa. Kung hindi nyo po nagustuhan yung lasa, nung isinerve sa inyo, hindi nyo po kailangan magalit o kailangan magsalita ng hindi maganda. Sana sabihan nyo na lang na, ay bakit po, iba po yung, iba yung lasa nito, pwede ka magsalita in the good way, in the nice way. Kasi yung nakita kong babae, kailan lang 2 days ago yata, 3 days ago na nagalit siya na kaysa daw hindi masarap yung pares, kaya bumili siya ng iba. Yung tinry niya yata yung Chicken Joy ni Diwata. Alam mo, ate, o miss, o ano man ang pangalan mo, dapat hindi ganon, no? Kung hindi nyo po nagustuhan, sana nakipag-usap kayo kay Diwata at pwede naman po yung ni Diwata na ayusin yun. Siya yung makikipag-usap doon sa mga tauhan niya. Hindi nyo kailangan awayan yung mga tao doon. Kasi nakita ko kasi parang inaaway niya yata yung staff ni Diwata doon. No? Wala po yung kinalaman. Wala po siyang kasalanan doon. Maybe iba lang po yung pantimpla ninyo. No, hindi niyo po nagustuhan yung timpla ninyo, pero ang dami pong tao na pumupunta doon at tinatry at iba't ibang mga vlogger, mga small vlogger, big vlogger na talaga naman pumupunta roon para i-vlog yung kanyang parisan. And then dito nga po tayo mapunta naman sa issue na sabi ginagatasan o ginagamit si Diwata. Okay, first of all, kaya ako pumunta sa kanyang parisan. Una, syempre gusto ko talaga matikman ng kanyang pares at ang kanyang Chicken Joy. Kasi syempre, trending yun eh. So, gusto kong sa aking karanasan, gusto kong matikman talaga kung masarap ba talaga siya o hindi. Ano marirate ko sa parisan niya at saka sa Chicken Joy niya. Pero sabi ko nga, masarap. Masarap po yung Chicken Joy dahil talagang malambot at malaki yung Chicken Joy nila, no? Sa pares naman, okay naman siya. Normal naman yung pares na nakakain ko rin sa ibang parisan. Pero kasi sa akin kasi may noodles na may noodles ako, kaya nasanay ako na may noodles at kanin. Yun. Tapos dun nga, no, yun nga, pumunta ako doon para maranasan ko yung kanyang food na siniserve. And then, syempre, promoting na rin po ng kanyang product na Paris Diwata Paris Overload. At syempre din po, para rin po sa akin at magkaroon ako ng content. Pero hindi ko po siya ginagamit, no? Siguro dahil gusto ko rin po siya na gusto ko siyang ma-spread yung kanyang business, no?
Plus, syempre, makikilala rin po ang channel ko. Pero I don't think so na may gamitan doon kasi pinopromote po namin ang kanyang business. Plus, napopromote din po ang channel po namin. Kaya doon sa mga nagsasabi naman, kung hindi nyo naman din po, tawag dito, kung kayo naman po ay hindi nakakapunta sa lugar na yon o hindi nyo po na-experience, no? Kasi yung iba, hindi naman na-experience na pumunta roon, pumila roon, no? Kasi ako, para sa akin, masaya ako na na-experience ko yung pumila kasi yung iba naman doon talaga pumipila, pero yung mga big vlogger na na good influencer din, yung iba hindi na pinapipila, pinapreserve na ni Diwata kasi kilalang mga vlogger. Pero kami mga small vlogger, pumipila po talaga. Lalo na ako talaga naranasan ko ng 2 hours na pumila para lang matikman yung Paris Overload na yan. Walang salitang gamitan dyan para sa akin kasi parehas kaming nagpo-promote. Pinopromote namin ang kanyang product, syempre ang Paris Overload, plus napopromote din po yung channel namin. So nasa tao na rin po yan kung gusto kaming panoorin o hindi. 'Di ba? At doon naman sa talaga naman nakadikit kay Diwata, wala po tayong magagawa kasi sila yung naging close, no? Sila yung unang-unang nagpakilala, 'di ba? Sila ay yung nandoon nung time na nag-uumpisa si Diwata, lalo nung nakiklearing siya. Sila yung nandoon na nakasubaybay kay Diwata. Sila yung unang-unang, kumbaga, nakadiscover kay Diwata. Kaya siguro mas malapit si Diwata sa kanila. Pero sana naman wag naman magsalita ng yung sipsip o gamitan, ginagatasan kasi wala pong para sa akin walang ganon, no? Siguro kung talagang kasi nakikita ko naman nung ibang mga vlogger doon mukhang mababait naman kasi may nakilala ko sa vlogger doon na mabait naman talaga. 'Di ba? At syempre content nila 'yon, isa business bilang content creator, YouTuber, 'di ba? So, trabaho po nila 'yon. Para silang nakikinabang doon, promoting nung paninda ni Diwata at syempre promoting din po ng kanilang channel. Kaya sana naman wag nang magkaroon pa ng issue ng ganito. Itigil na yung ganitong issue na gatasan, sipsipan, o hilahan, o ano bang sinasabi pa nila na ginagamit si Diwata. Unang-una may channel na po si Diwata, 'di ba? Meron na po siyang channel sa YouTube at meron po siyang channel sa Facebook, 'di ba? At isa pa, sabi ko nga nasa tao talaga 'yan kung gusto nilang panoorin o hindi, 'di ba? At depende po yan talaga sa title at sa thumbnail. Kung clickbait yung title at saka thumbnail, panonoorin talaga yan. Kung magaling ka talaga mag-edit, 'di ba? Kaya sa mga dyan, inggit, tiket, ranasan ninyo ang pumila para naman masabi ninyo na, uy, ganito pala yun, no? Sa mga inggit-pikit dyan, inggit-pikit, ranasan ninyo ang pumila rin, o ranasan ninyo na pumunta ron, kasi I'm sure naman na i-entertaining kayo ni Diwata, lalo na yung mga talagang mga influencer na YouTuber o mga content creator na mga sa Facebook o sa YouTube. Alam kong entertaining kayo ni Diwata kasi napakabait po niyan at napaka-humble po na tao na yan. Meron nga po doon na isang tao na pumunta na nagpapirma ng t-shirt at talagang sinasabi niya na naging inspirasyon kita. Sabi niya ganon. May video ako nun May video ako nung sa sinabi ni kuya na yon. Hanapin ko po Hello po, small vlogger po. Yes.
Daming nagpapapicture sa kanya. Yes. Saan kaya yun? Dali lang ho ah. Hanapin ko yung video na talaga naman na Ayan. Siya po. Sabi, dali lang ho ah. Ayan o. Yung lalaki nagpapirma ng t-shirt sa likod niya. Ayan. Pinirmahan ni may video ko nito pero wala pala dito. Ayan nga, pinirmahan ni Diwata at sinabi niya na sana huwag kang magbabago, sana wag siyang, ilang beses kong narinig na sana wag kang magbabago, sabi ni Diwata, hindi daw siya magbabago, gaganda lang daw siya. 'Di ba? Napaka-funny niyang tao at saka sabi nung lalaki nga na naging inspirasyon niya si Diwata kasi nga from very hard life, 'di ba? Imagine niyo tumira siya sa ilalim ng tulay, nagtitinda siya ng kangkong, ng uling. Kasi binalikan ko yung mga dating mga niya, na curious ako sa naging buhay niya noon. So nakita ko na ngayon kilalang kilala na ngayon tapos sumali pa pala siya sa sa Showtime noon, no? Kaya napaka hardworking niya at tawag dito, napaka-blessed niya. Kumbaga, talagang ginaid siya ni God para mapunta niya marating niya yung ganyang sitwasyon niya ngayon. At sana talaga, sana wag siya magbabago at kahit na maging sikat pa siya, marami pa rin magkaroon siya ng maraming branch ng Forest Overload, no? Sana wag siya magbabago, wag niya kakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya at yung mga tao na laging nasa tabi niya noon na wag niyang kakalimutan. Kasi sabi ko nga, parehas lang nagkaroon ng benefits silang kaming mga vlogger at siya nagkaroon ng parehas na benefits at isa pa lagi naman hashtag ang kanyang page kaya walang gamitan, no, walang gamitan na sinasabi ng ibang mga vlogger dyan kasi promoting ng kanyang business plus promoting din ng mga channel namin. Again, guys, hanggang dito na lang ang aking konting reaction. Have a good day po sa inyo lahat. At sana magmahalan na lang po tayo. Huwag po tayo maghilahan. Maging inspirasyon natin si Diwata na kahit sa ganyang kalagayan niya, no, ay nagkaroon siya ng pagpapakumbaba at pagpapatawad sa kanyang puso sa mga nang api sa kanya. Kaya sana tayo din, no, maging happy tayo kung anong mga nararanasan ng ating mga kababayan na katabi o kasakasama ni Diwata. No, wag tayong mainggit. Kumbaga kung gusto mo, gawin mo rin para naman sa ganun maranasan ninyo, 'di ba? Again, guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you so much sa inyong panonood. Have a good day and bye-bye. God bless you all.